Sa gitna na nakakabinging musika at amoy ng mamahaling tabako sa The Onyx Chamber, isang pagkakamali ang naging metsa ng pagkagapos ni Shena Felicity Leocadio sa isang halimaw. Isang baso ng gold di diamonds ang natapon sa suot na suit ni Alistair Thorne Montefalco, ang Iron King ng Southeast Asian real estate. Si Alistair ay kilala sa pagiging walang puso, ngunit sa likod ng kanyang mga bilyon ay isang sumpa. Ang malalang insomnia na unti-unting sumisira sa kanyang katinoan. Sa loob ng 3 taon, wala pang gamot o therapy ang nagpatulog sa kanya hanggang sa narinig niya ang boses ni Shena. Ang kanyang boses ay parang musika, malamig, malinaw at may kakaibang kapayapaan. You owe me 15 million, Miss Leocadio. Since you cannot pay me in cash, you will pay me in time. Wear my ring, be my fiancé, and most importantly, never leave my side until I fall asleep. Sa ilalim ng gintong hawla ng mga Montefalco, unti-unting nahuhulog si Shena sa lalaking tanging sa kanya lang nagpapakita ng kahinaan. Ngunit paano kung ang gabi-gabing pagbabasa niya ng kwento ay humantong sa isang madilim na katotohanan? Na ang mga Montefalco ang dahilan kung bakit naglaho ang marangyang buhay na dapat ay sa kanya, at ang lalaking kayakap niya sa dilim ang siyang huling pako sa kabaong ng kanyang pamilya. Ang The Onyx Chamber ay hindi basta-bastang bar. Ito ang kuta ng mga Diyos ng industriya, ang tagpuan ng mga taong kayang bumili ng bansa sa isang pirma lang. Ang amoy ng mamahaling tabako, ang mahinang tugtog ng jazz at ang kistap ng mga kristal na chandelier ay sapat na para dulingin ang sinumang ordinaryong tao. Para kay Shena Felicity Leocadio, ang lugar na ito ay impyernong may aircon. Shena, Table 4, yung 1945 Romane Conti. Siguraduhin mong di mangangatog ang tuhod mo ha, bilyonaryo ang nakaupo doon. Bulong ng manager niyang si Tito Greg, halata ang kaba sa boses. Huminga ng malalim si Shena, inayos ang kanyang simpleng puting polo at itim na vest. Pagod na siya. 3 exam ang tinapos niya kaninang umaga sa universidad at eto siya ngayon, nagsiserve ng alak na mas mahal pa sa 4 na taon niyang tuition fee. Dahan-dahan niyang binuhat ang silver tray, ang target, ang dulong booth kung saan nakaupo ang lalaking pinagkakaguluhan ng lahat ng kamera sa business news, si Alistair Thorne Montefalco. Kahit mula sa malayo, ramdam ang bigat ng presensya nito. Nakasandal to sa leather na upuan, ang isang kamay may hawak na baso habang isa ay nakahawak sa kanyang sentido. Mukha itong pagod, ngunit ang kanyang mga mata, malamig, matalim, at tila nakakita ng kasalanan, ay gising na gising. Excuse me sir, your wine. Mahinahon at malambing na wika ni Shena. Ngunit bago pa niya mailapag ang bote, isang lasing na socialite ang biglang tumayo mula sa kabilang table at nabangga ang siko ni Shena. Lahat di na naging slow motion. Ang bote tumagilid. Ang mapulang likido ay parang dugong bumalik sa hangin bago tuluyang bumuhos. Hindi sa sahig kundi sa kantungan at sa custom-made na charcoal gray suit ni Alistair. Clink! Ang tunog ng pagtama ng bote sa lamesa ay tila isang hatol ng bitay. Oh my God! Tili ng babaeng nakabangga sa kanya na mabilis din lumayo para hindi madamay. Napatitig si Shena sa basang tela ng suit ni Alistair. Pakiramdam niya, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng bar biglang napalitan ng nakakangilong katahimikan. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. Sa maliit na waitress, nakakarampot na nga lang ang sahod, nakuha pang sirain ang gabi ng isang Montefalco. I am so sorry sir. Hindi ko po sinasadya, may tumulak po sa akin. Nanginginig ang kamay ni Shena habang kumuha siya ng tissue at pilit na pinunasan ang suit ng lalaki. Ngunit bago niya maidampi ang tissue, isang malaki at mainit na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Mahigpit, mapang-utos. Dahan-dahan nagangat ng tingin si Alistair. Ang kanyang mga mata hindi galit, mas malala pa doon. Ito ay walang pakiramdam. Deadly. Do you have any idea how much this cost? Ang boses ni Alistair mahina, parang bulong ng isang demonyo. Pero bawat salita'y sapat na para manghina ang tuhod ni Shena. Babayaran ko po. Gagawan ko po ng paraan. Pakiusap ni Shena. Ang kanyang boses ay nanginginig, pero may kakaibang tamis sa tila isang haplo sa tenga. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alistair. Lumapit siya kay Shena. Sapat na para maamoy ng dalaga ang halimuyak ng mamahaling wood, mint, at ang mapanganib na bango ng kapangyarihan. The suit is a bespoke piece from Savile Row, 500,000 pesos. The wine, that is almost 5 million, miss.
Tinignan nito ang gold name tag na nakakabit sa dibdib na Sienna. Leocadio? 5 million? Halos mabulunan si Sienna. Sir, wala po akong ganong kalaking pera. Pero magtatrabaho po ako kahit ano pong iutos ninyo. Napatigil si Alistair. May kung anong kakaiba sa boses ng babaeng to. Sa loob ng 3 taon na di siya nakakatulog ng maayos, 3 taong puno ng gamot, alak at therapy. Ngayon lang siya nakarinig ng tunog na tila nagpapakalma sa mga ugat sa kanyang utak. Ang boses ni Sienna ay parang isang mahinang agos ng tubig sa gitna na nagbabagang apoy. Binitawan ni Alistair ang pulso ni Sienna pero di niya inalis ang tingin sa mga mata nito. Give me one reason why I shouldn't call the police and have you jailed for damages? Because I'm the only one who's saying sorry with sincerity, sir. Matapang na sagot ni Sienna, kahit ang totoo gusto niya nang himatayin. At dahil kailangan niyo ng tulong? Tulong? Bahagyang tumawa si Alistair, isang tunog na walang saya. Anong tulong ang mabibigay ng isang waitress na katulad mo sa isang taong katulad ko? Tumingin sa Sienna sa mga mata ni Alistair, yung mga matang maitim na anino sa ilalim, pagod, gutom sa pahinga. Kailangan niyo pong matulog, sir, at sa tingin ko, kaya ko kayong tulungan? Natahimik ang buong paligid. Ang mga bodyguard ni Alistair na nakatayo sa likuran ay handa na sanang kaladkarin sa Sienna palabas, pero tinaas ni Alistair ang kanyang kamay para pigilan sila. Isang kakaibang ideya ang nabuo sa isip ng milyonaryo. Isang laro na maaaring magtapos sa kanyang paghihirap o sa paghila sa babaeng ito sa kailaliman ng kanyang mundo. Meet me in my office, 10 minutes. Utos ni Alistair bago to tumayo ng buong kisig. Balewala ang basang suit. And Miss Leocadio, don't even think about running. The Montefalcos own every exit in the city. Naiwang nakatayo sa Sienna, nanginginig, habang pinapanood ang pag-alis ng lalaki na maaaring maging kaligtasan niya o ang pinaka-eleganteng mitsa ng kanyang pagkawasak. Ang bawat takbang ni Sienna patungo sa pribadong opisina ni Alistair Thorne Montefalco ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitay. Ang bawat sapatos na humahalik sa makintab na marmol na sahig, nagbibigay ng tunog na tila orasan. Binibilang ang natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Pagdating niya sa tapat ng malaking pintuan na gawa sa madilim na mahogany, sinalubong siya ng 2 lalaking nakabarong at may suot na earpiece. Wala silang sinabi, tanging pagbukas lang ng pinto ang naging hudyat na hinihintay na siya ng hari ng gusaling yon. Ang opisina ni Alistair hindi tulad ng inaasahan ni Sienna. Malawak ito, minimalist at halos lahat ay kulay abo at itim. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang katahimikan. Isang uri ng katahimikang nakabibingi na tila ba hinihigop lahat ng ingay mula sa labas ng bar. Nakatayo si Alistair sa harap ng malaking glass window, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa naglalakihang mga ilaw ng syudad. Inalis na nito ang basang tuxedo jacket. Maupo ka, Miss Leocadio. Baritono ang boses nito. Di man lamang siya nililingon. Dahan-dahang naupo si Sienna sa leather na upuan sa harap ng malaking desk. Ramdam niya ang lamig ng aircon na tila nanonood sa kanyang buto o baka ang kabalang talaga ang nagpapanginig sa kanya. Sir, tungkol po sa nangyari kanina, handa po akong pirmahan ng kahit anong promissory note pero nakikiusap po ako, huwag niyo po ako ipapakulong. May pinag-aaral pa po akong kapatid at may mga gamot po akong binabayaran para sa nanay ko. Dahan-dahang umarap si Alistair, ang kanyang mga mata na natiling malamig, ngunit may kakaibang kinang dito ng habang tinititigan ang mukha ni Sienna. Lumapit siya sa kanyang desk at may kinuha na isang manipis na folder. Nilapag niya to sa harap ng dalaga. I don't need your promissory note, Sienna. Kahit magtrabaho ka bilang waitress sa loob ng 10 buhay, di mo mababayaran ang halaga na inaksaya mo kanina. Not just the wine, but the time and the reputation of the person you spilled it on. Sabi ni Alistair habang unti-unting sumasandal sa kanyang upuan. But I'm a businessman and I see something in you that might be more valuable than 5 million pesos. Kumunot ang noon ni Sienna. Ano pong ibig ninyong sabihin? My family is persistent. Pagsisimula ni Alistair, ang tono'y puno ng pagkayamot. They want an heir. They want a wedding. They want me to marry a woman I despise just to merge 2 corporations. I need a distraction. I need someone to play the part of my fiancé for exactly 3 months. Someone who has no connections to my world. Someone I can easily dispose of once the contract is over.
Napaawang ang labi ni Shanna. Fiancé? Sir, waitress lang po ako. Walang maniniwalang ikakasal ang isang Montefalco sa isang katulad ko? Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Alistair pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. That's the point. People will think I'm following my heart instead of business. It makes me look human and in exchange, I will wipe out your debt. Every single centavo. I will also provide for your mother's medical bills and your brother's tuition. You will live in my penthouse and you will wear the clothes I buy for you. And you will follow my every command. Sandaling natahimik si Shanna. Ang alok ay tila isang panaginip pero alam niya may kapalit tong bangungot. Bakit ako? Marami namang mas maganda at mas bagay sa posisyon na yan. Tumayo si Alistair at dahan-dahang lumapit sa kanya. Imuko ito hanggang sa maging kapantay ng mukha ni Shanna. Dito, mas lalong nakita ni Shanna ang pagod sa mga mata nito. Ang mga pulang ugat na tanda ng gabi-gabing pakikipaglaban sa antok na hindi dumarating. Dahil sa boses mo, bulong ni Alistair. Kanina, nung nagsalita ka sa gitna ng gulo, yon ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na tumigil ang ingay sa loob ng ulo ko. I have chronic insomnia, Shanna. I have slept more than 2 hours a night for a very long time, but your voice, it does something to me. So aside from being my fake fiancé, you will be my reader. Every night before I sleep, you will stay by my side. You will talk, you will read. You will do whatever it takes to make me fall asleep. Naparanok si Shanna. Ramdam niya ang init ng hininga ni Alistair sa kanyang balat. Ang ideya na makasama ang lalaking to sa isang kwarto gabi-gabi ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa parang hindi niya maipaliwanag. Paano kung di ko magawa? Then you go to jail. Simple as that. Sagot ni Alistair sabay urong at balik sa kanyang pagiging seryoso. Kinuha niya isang mamahaling ballpen at inilapag sa ibabaw ng kontrata. Pumili ka, Shanna. Be the woman who wears my ring and saves her family, or be the waitress who rots in a cell. You have 1 minute. Tumingin si Shanna sa kontrata. Bawat pahina puno ng mga terminong legal na tila mga kadena na handang pumulupot sa kanya. Pero nang maalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na nangangarap makatapos at ang kanyang inang nahihirapang huminga gabi-gabi dahil sa kakulangan ng gamot, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay pero buong tapa niyang sinulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng pangalan ni Alistair Thor Montefalco. Good choice, sabi ni Alistair, ang boses puno ng tagumpay. Kinuha niya ang kontrata at muling tumingin kay Shanna. From this moment on, you are no longer Shanna the waitress. You are the future Mrs. Montefalco. Pack your things. My driver will pick you up at exactly 5 in the morning. And Shanna? Lumingon si Shanna habang hawak ang doorknob. Welcome to my world. Don't expect it to be kind. Di pa man sumisikat ang araw, ang hamog sa labas ng maliit na paupang bahay ni Shanna sa isang mas isikip na eskinita sa Pasay ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Alas 5 ng madaling araw, isang itim na Rolls-Royce Ghost ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kinalawang na gate. Isang sasakyan na mukhang ginto sa gitna ng tanso at basura. Lumabas ang isang lalaking naka-uniforme, si Mang Carding, ang personal driver ni Alistair. Yumukuto ng bahagya, isang galaw na di nakasanay ni Shanna. Good morning, Miss Shanna. Narito po ako para sanduin kayo. Ang inyong mga gamit po? Tumingin si Shanna saka isa-isang luma at kupas na maletang hawak niya. Nilalaman nitong ilang piraso ng damit, ang kanyang mga libro sa universidad at ang litrato ng kanyang pamilya. Ito lang po, mahina na niyang sagot. Iwan niyo na po yan dito. Seryosong saad ni Mang Carding. Ang utos po ni Sir Alistair, wala kayong dadaling anuman mula sa dati ninyong buhay. Lahat ng kailangan niyo ay naghihintay na sa penthouse. Kumunot ang noon na Shanna. Bagyang nasaktan sa ideyang kailangan niyang talikuran pati mga simpleng bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Pero bago pa siya makapagtalo, naalala niya ang pirma niya sa kontrata. Siya na ngayon ang pag-aari ng oras ni Alistair Thor Montefalco. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa kanilang barong-barong, pakiramdam niya unti-unti siyang nilalamon ng isang mundong wala siyang kawala. Pagdating sa The Celestia Tower, ang pinakamataas at pinakamahal na residential building sa Makati, lalong naramdaman ni Shanna ang panliliit. Ang elevator ay mabilis at tahimik.
tumagal lamang sa pinakamataas na palapag. Ang penthouse ni Alistair. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang matandang babae na may napakalinis na ayos. Si Nanay Elena ang mayordoma ng bahay. Tuloy ka, iha, huwag kang matakot. Nakanda ng iyong silid. Pero bagong lahat, kailangan mong mag-ayos. Darating ang mga stylist sa loob ng isang oras. Stylist? Para saan po? Tanong na siya na. May luncheon kayo kasama ng pamilya Montefalco sa Diamond Hotel. Kailangan mo magmukhang fiancé na isang bilyonaryo, hindi isang estudyanteng puyat. Sagot na isang boses mula sa itaas ng hagdanan. Nandoon si Alistair, nakasuot na ng panibagong suit. Isang navy blue na mas larong nagpadilim sa kanyang aura. Hawak niya isang tasa ng kape at kahit nahalata ang itim, sa ilalim ng kanyang mga mata ang kanyang tindig ay tila hindi matitibag. Bumaba siya ng hagdan ng dahan-dahan. Ang bawat takbang ay may kasamang otoridad. Tumigil siya sa harap ni Shanna. Inabot niya ang baba ng dalaga at bahagyang iniangat ito para masuri ang kanyang mukha. You look pale, Leocadio. Lack of sleep? Sino po bang makakatulong kung alam mong binenta mong kaluluwa mo sa demonyo? Matapang na gante ni Shanna kahit pa kinakabahan siya sa sobrang lapit ng mukha ni Alistair. Bahagyang humigpit ang hawak ni Alistair sa kanyang baba. Isang tipid ng ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Matapang. I like that. Magagamit mo ang talas ng dila mo mamaya kapag kaharap mo ng lola ko. She is a shark in pearls. Kapag nakita niyang mahina ka, lalamunin ka niya ng buo. Binitawan niya si Shanna at hinarap si Nanay Elena. Make sure she wears the sapphire dress and the diamonds I bought yesterday. I want her to look like she's worth more than the company we are about to merge with. Sa sumunod na 3 oras, naging manika si Shanna sa kamay ng mga sikat na makeup artist at hairstylist. Nilagyan siya ng makeup na sapat lang para magmukhang natural pero elegante. Ang kanyang buhok tinali sa isang sopistikadong bun. At ang sapphire dress, isang dark blue na silk gown na yumayakap sa kanyang bubog at nagpapakita ng kanyang maputing balikat, nagmukhang gawa para sa kanya. Nang tumingin si Shanna sa salamin, di niya nakilala ang sarili niya. Nawala ang pagod na waitress. Ang nakikita niya ay isang babae na tila sanay sa karangyaan. Not bad, bungad ni Alistair nang pumasok to sa kwarto para sanduin siya. Sandaling napatigil ang lalaki. Ang kanyang mga mata dumapo sa leeg ni Shanna bago lumipat sa kanyang mga labi. May kung anong kislap sa mga mata ni Alistair na di mabasa ni Shanna, pagkamanghaba o purong pagnanasa. Lumapit si Alistair at kinuhang isang kahon. Nilabas niya isang dambuhalang diamond ring, simbolo ng kanilang kasinungalingan. Kinuha ang kaliwang kamay ni Shanna at dahan-dahan sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang lamig ng ginto at ang bigat ng bato tila nagpapaalala kay Shanna na mula sa sandaling ito, ang bawat salita at galaw niya ay dapat ayon sa plano ni Alistair. Remember the rules, Shanna? Bulong ni Alistair habang di pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Sa harap nila, mahal mo ko. Sa harap nila, ako ang mundo mo. Huwag kang titingin sa iba. Huwag kang bibitaw sa braso ko. And what if I fall? Hamon ni Shanna. Hinigit siya ni Alistair palapit, sapat para maramdaman niya ang matitigas na kalamnan nito sa kanyang dibdib. You won't fail, because if you do, the first thing I'll take back is the medicine that's currently being delivered to your mother's doorstep. Naniga si Shanna. Alam niya na seryoso ang lalaking ito. Ang bilyonaryong nasa harap niya ay hindi marunong maawa. Let's go, my love. Mapait na wika ni Alistair bago siya giniya palabas. The wolves are waiting for their dinner. Ang biyahe patungo sa Diamond Hotel, puno na nakabibinging katahimikan sa loob ng Rolls Royce. Nakatingin lang si Shanna sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng pamilyar na kalsada ng Maynila na tila naging banyaga na sa kanyang paningin. Sa tabi niya, abala si Alistair sa kanyang tablet. Seryosong nagbabasa ng mga stock reports, ngunit ramdam niya. Si Shanna ang paminsan-minsang sulyap nito sa suot niyang singsing. Nang huminto ang sasakyan sa tapat na engranding lobby ng hotel, agad na pinalibutan sila ng mga valet at security. Pagbukas ng pinto, nilahad ni Alistair ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Shanna, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan at ipinatong ang kanyang palad sa malaki at mainit na kamay ng bilyonaryo. Smile, Shanna. You are supposed to be the luckiest woman in the world. Bulong ni Alistair habang sinusukbit ang braso ng dalaga sa kanya.
Pagpasok nila sa pribadong function hall, ang bango ng mga sariwang lilis at ang amoy ng mamahaling wine ang sumalubong sa kanila. Sa gitna ng mahabang lamesa nakaupo ang isang matandang babae na may suot na terno at tila nga ba nagniningning ng mga perla sa leeg. Si Doña Aurora Montefalco. Sa tabi nito ay ang mga magulang ni Alistair na sina Arthur at Victoria na parehong may matatalim na tingin. So, this is the girl who captured the heart of my untouchable grandson. Bungad ni Doña Aurora. Ang boses nito ay parang kalansing ng kristal. Magandang pakinggan pero matulis. Lola, this is Sienna Felicity Leocadio, my fiancé. Pakilala ni Alistair. Ang boses puno ng paninindigan na tila ba totoo ang lahat. Hinigit ni Victoria ang ina ni Alistair ang kanyang salamin at tiningnan si Sienna mula ulo hanggang paa. Leocadio? I don't recall the name in the social registry. Which family are you from, dear? The shipping magnates from Cebu? Or perhaps the real estate group in Iloilo? Naramdaman ni Sienna ang pawis sa kanyang batok. Alam niya, ito na ang sandali. Wala po akong kumpanya, Mrs. Montefalco. I'm a student. I value my education more than titles, sagot niya. Pilit pinapanatili ang tamis ng kanyang boses na tila isang huni ng ibon. Tumawa ng mahina si Doña Aurora. Education, how quaint. Tell me, Sienna, how did you and Alastair meet? My grandson isn't exactly the type to hang out to universities. We met at a gallery. Pagsisinungaling ni Alistair, sabay pisil sa kamay ni Sienna. She was looking at the painting of a storm, and I was looking at her. She was the only one who didn't care about who I was. She saw the man, not the bank account. Muntik maubo si Sienna sa sobrang corny ng script ni Alistair, pero nanatili siyang seryoso. He was persistent, Doña Aurora. I tried to push him away, but how can you say no to a man who looks at you like you're the only star in his sky? Nagkatinginan ng mga Montefalco. Halata na hindi sila kumbinsido, pero ang galing ng pag-arte ni Alistair ay sapat na para mapaatras sila. Nagsimula ang tanghalian at bawat galaw ni Sienna binabantayan. Kailangan niyang tandaan kung aling tinidor ang gagamitin para sa salad at kung paanong humawak ng wine glass nang hindi nagmumukhang baguhan. I heard you're staying at this penthouse already. Untag ni Arthur, ang ama ni Alistair. Medyo mabilis yata ang takbo ng relasyon ninyo, Alistair. Is there a reason? Are we expecting a great-grandchild soon, Aurora? Halos mabitawan ni Sienna ang kanyang kutsara. Namula ang kanyang pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa kahiyan. We are just enjoying each other's company, Dad. Malamig na sagot ni Alistair. Sienna is different. She gives me something money cannot buy. Pagkatapos na matinding tanungan, nagpaalam muna si Alistair para sagutin ang isang tawag. Iniwan si Sienna sa gitna ng mga pating. Agad siyang nilapitan ni Victoria nang makaalis ang anak. Listen to me, girl. Bulong ni Victoria, ang boses puno ng lason. I don't know what game you're playing, but Alistair is destined for someone like Bianca Valderrama. A waitress? Yes. I know who you are. Doesn't belong in this palace. Take the money he's giving you and disappear before I make sure you never find a job in this country again. Naniga si Sienna. Ang takot unti-unting napalitan ng pamilyar na apoy sa kanyang dibdib. Mrs. Montefalco, sa tingin niyo po ba, pera lang ang habol ko sa anak ninyo? Kung ganun po kababa ang tingin ninyo sa kanya na pera lang ang dahilan para mahalin siya, baka kayo po ang may problema, hindi ako. Saktong bumalik si Alistair. Nakita ang tensyon. Agad niyang inakbayan si Sienna. Is there a problem, Mom? Nothing, Alistair. We were just getting to know each other. Pilit ng ngiti ni Victoria. Nang makabalik sila sa sasakyan, hindi nakatiis si Sienna. Your mother knows. She knows I was a waitress. I know. Simpleng sagot ni Alistair habang nakasandal at nakapikit. But it doesn't matter. As long as I say you're my fiancé, you are. Did she scare you? Slightly. Pero mas natatakot ako sa'yo, amin ni Sienna. Tumingin si Alistair sa kanya, ang mga mata tila nagdininga sa dilim ng sasakyan. Good. Because the moment you stop being afraid with me is the moment you become dangerous to yourself. Pagdating sa penthouse, pagod na pagod si Sienna. Gusto niya nang magtanggal ng heels at matulog, pero bago siya makapasok sa kwarto niya, hinarang siya ni Alistair. It is 11 p.m., Sienna. Our contract officially starts now. Sabi nito habang niluluwagan ang kanyang korbata. Bring a book? Come to my room. I need to hear your voice or I might lose my mind tonight.
Doon na-realize na siya na ng mahirap na luncheon kanina ay simula pa lamang. Ang totoong pagsubok ay magsisimula sa loob ng madilim at tahimik na silid ng bilyonaryong hindi marunong magpahinga. Ang bawat takbang na siya na patungo sa master suite ni Alistair ay tila pagyakap sa isang ditiyak na panganib. Hawak niya isang lumang libro ng mga tula, isa sa mga kakaunting bagay na pinayagan siyang kunin sa dati niyang gamit. Ang marangyang carpet ng penthouse ay tila lumulubog sa bawat tapak niya, gaya ng nararamdaman niyang paglubog sa mundong hindi naman siya kabilang. Nang marating niya ang tapat ng pinto ni Alistair, huminga siya ng malalim. Ang pinto gawa sa mabigat na ebony wood. Kumatok siya ng mahina at bago pa man siya makapagsalita, bumukas na ito ng kusa. Ang silid ni Alistair hindi na katulad ng isang bahagi ng penthouse. Mas madilim ito at ang tanging liwanag nagmumula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama at ang malamig na sinag ng buwan na tumatago sa glass wall. Amoy mint at sandalwood ang paligid. Isang bango na unti-unti nang tumatatak sa sistema ni Shanna. Nakatayo si Alistair sa gitna ng silid, nakasuot na lamang ng isang itim na silk pajama at pants at puting t-shirt na hapit sa kanyang dibdib. Ginulo nito ang kanyang buhok at sa ilalim ng dim light, mas lalo naging kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata tila naninigas na uling sa dilim. "Maupo ka dyan," turo ni Alistair. Sa isang komportableng velvet na armchair sa tabi ng kanyang kama. Sumunod sa Shanna ng walang kibo. "Ano bang babasahin ko, sir?" "Drop the sir, Shanna. Tayo lang ang nandito. It does not make me feel older than I already am." Saad niya habang humihinga sa kama. Nakatingala siya sa kisame. Ang kanyang mga braso ay nakunan sa ilalim ng kanyang ulo. "Kahit ano, just speak. Don't stop until I tell you to." Binuksan ni Shanna ang libro. Ang kanyang boses may natural na lambot at tamis. Nagsimulang punuin ang bawat sulok ng tahimik na silid. Binasa niya ang isang tula tungkol sa dagat, tungkol sa pag-iisa at tungkol sa mga bituing hindi matatagpuan sa gitna ng bagyo. Sa simula, pilit ang kanyang pagbabasa dahil sa kaba. Ramdam niya ang titig ni Alistair sa kanya pero habang tumatagal, nadadala niya siya ng sarili niyang boses. Nakalimutan niya ang kontrata, ang 5 milyong utang at ang nakakatakot na pamilya Montefalco. Isang oras ang lumipas. Napansin ni Shanna na ang paghinga ni Alistair ay naging mas malalim at mas regular. Dahan-dahan siyang tumingin sa kama. Doon niya nakita ang isang Alistair, Thorne Montefalco, na hindi niya akalain na nag-i-exist. Ang matigas na panga nito ay naging relax na. Ang kanyang mga pilikmata ay nakapikit ng mahigpit at ang kanyang muka ay nawala ng bakas ng pagiging malupit na bilyonaryo. Para tong isang batang naligaw na sa wakas ay nakahanap ng pauwi. "Alistair?" Bulong na Shanna. Walang sagot. Tulog na ito. Di makapaniwala si Shanna. Ang lalaking sinasabihang 3 taon nang hindi nakatulog ng maayos ay payapang-payapa sa harapan niya dahil lang sa kanyang boses. Isang kakaibang pakiramdam ang gumabang sa puso ni Shanna, isang halo ng awa at proteksyon. Tumayo siya para umalis pero bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang kamay na umuhuli sa laylayan ng kanyang damit. "Don't go," ungol ni Alistair sa kanyang tulog. Hindi ito gising pero tila ang kanyang subconscious ay natatakot na muling bumalik ang katahimikang nakakabaliw. Napabuntong hininga si Shanna. Hindi niya na kayang bawiin ang kanyang damit nang hindi ito nagigising. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kama, sinandal ang kanyang ulo sa gilid ng kutsyon at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng napakahina hanggang sa pati siya nalawi na rin ang antok. Kinabukasan, nagising si Shanna dahil sa sinag ng araw. Nagulat siya nang ma-realize na nakatulog siya sa sahig. Pero ang mas kinagulat niya ay ang kumot na nakabalot na sa kanya at ang tasa ng mainit na tsokolate sa side table na may kalakip na maikling note. "You stayed. Thank you. Get ready. We have a charity gala tonight. Be ready by 7 p.m. Hinawakan ni Shanna ang note at di niya mapigilan ang mapangiti ng bahagya. Pero agad din tong naglaho nang maalala nito ang babala ni Alistair. Ito ay isang kontrata lamang.
isang laro, at sa larong ito bawal mahulog ang kahit na sino. 2 oras na matapos ang 3 buwan, kailangan niyang bumalik sa pagiging isang hamak na waitress, habang si Alistair mananatiling haring nakaupo sa kanyang gintong trono. Nagtungo si Shanna sa banyo para maghilamos, pero napatigil siya na makita ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata tila naghahanap ng kasagutan. Bakit ba siya pumayag? Dahil ba sa pera? O dahil sa kailaliman ng kanyang puso, gusto niyang malaman kung ano ang kwento sa likod ng mga matang hindi nakatulog. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Alistair sa telepono sa ibaba. Mukhang kausap nito ang kanyang abogado. I want the files on the Leocadio properties from 20 years ago. All of them. Don't let her find out. Utos ni Alistair bago niya ibinaba ang tawag. Naniga si Shanna sa itaas ng hagdan. Leocadio properties? Anong kinalaman ng pamilya niya sa mga Montefalco noon pa? Ang akala niya aksidente lang lahat, pero tila bawat hibla ng buhay niya ay matagal nang nakaplano sa kamay ng lalaking nagpapatulog sa kanya gabi-gabi. Ang bawat baitang ng hagdan na binababaan ni Shanna tila naging tinik sa kanyang talampakan matapos marinig ang mga huling salita ni Alistair sa telepono. Leocadio properties? Ang tanging property na alam niyang pag-aari ng pamilya niya, ang maliit na piraso ng lupa sa probinsya na nawala sa kanila noong bata pa siya. Ang lupang naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ama dahil sa labis na pagdadalamhati. Pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga bago tuluyang pumasok sa dining area. Nandoon si Alistair, nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Seryosong nagbabasa ng dyaryo habang umihigop ng kape. Mukha tong masigla, malayo sa itsura nito kagabi. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay nagbibigay diin sa kanyang perpektong panga at ang mga taong mata ay ngayon tila buhay nga. Good morning, Shanna. You're late for breakfast. Bati nito nang di tumitingin sa kanya. Hindi ako sanay sa mga tagapagsilbi, Alistair. Mas gusto kong gumising ng walang schedule, sagot ni Shanna. Pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Naupo siya sa tapat nito at tinitigan ng lalaki. Narinig kita kanina, may kausap ka sa telepono? Napatigal si Alistair sa paghigop ng kape. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa at tiningnan si Shanna ng diretso. Ang kanyang mga mata muling naging malamig, tila isang pader na hindi basta-basta matitibag. Listening to private conversations now, are we? That's a bad habit for a future Mrs. Montefalco. Narinig ko ang apelido ko, Alistair. Anong kinalaman ng pamilya ko sa mga files na pinapahanap mo? Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Alistair. Business, Shanna. It is always about business. Huwag mong masyadong gagamitin ang imahinasyon mo. Kumain ka na. We have a long day ahead. Hindi na kontento sa Shanna sa sagot nito, pero alam niya na wala siyang mapapala kung pipilitin niya ang lalaki. Kumain siya ng tahimik pero ang bawat subo niya tila may lasang abo. Ang pagdududa ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi ang penthouse muling nabulabog ng mga stylist. Ang okasyon, ang annual charity gala for the Golden Heart Foundation. Ito ang pinaka-prestihiyosong event ng taon kung saan lahat ng old money at new billionaires ay nagtitipon-tipon. Ang suot ni Shanna isang emerald green velvet gown na may mataas na slit sa gilid. Ang kulay nito lalong nagbalutang sa kanyang maputing balat. Binigyan siya ni Alistair ng isang emerald necklace na ang laki ng bato ay sapat na para makabili ng isang bagong subdivision. Don't lose that. It's an heirloom. Bulong ni Alistair habang sinusuot ang kwintas sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay bahagya pang dumadampi sa batok ni Shanna. Nagpadala ng kuryenteng tila nagpahinto sa mundo ng dalaga. Bakit kailangan ganito kaingrande? Charity gala lang naman to, tanong ni Shanna habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. Because in my world, charity is just another word for competition. Kung sinong mas malaki ang donasyon, siya ang mas makapangyarihan. At kung sinong may pinakamagandang babaeng kasama, siya ang hari? Sagot ni Alistair habang inaayos ang kanyang cufflinks. Pagdating sa venue, sinilubong sila ng mga flashing lights ng mga paparazzi. Halos mabulag si Shanna sa dami ng kastap ng kamera pero ramdam niya ang proteksyon ng braso ni Alistair na nakapulupot sa kanyang bewang.
Hinapit siya nito ng malapit, isang senyales na hindi na siya dapat na lumayo. Sa loob ng ballroom, ang lahat ay tila ginto. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang babae ang lumapit sa kanila. Matangkad, balingkinitan, at may aura ng isang reyna. Ito si Bianca Valderrama, ang babaeng sinasabi ng ina ni Alistair na karapat-dapat para sa kanya. Alistair, darling, I thought you wouldn't make it. Bati ni Bianca bago bumeso kay Alistair. Tumingin to kay Shanna ng may mapait na ngiti. And this must be the waitress. My goodness, Alistair. The dress is divine, but you cannot really hide the pedigree, can you? Ramdam ni Shanna ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Handa na sana siyang sumagot nang mas mauna pa si Alistair. Careful, Bianca. The woman you're insulting is the woman who holds my ring. And unlike you, she didn't have to rehearse her personality for years just to get my attention. Malamig na wika ni Alistair. Namutla si Bianca, agad na umalis, pero ang mga mata nito ay nagbabanta. Sa kalagitnaan ng gabi habang nagaganap ang auction, isang pamilyar na pangalan ang binanggit ng host. And now, for our special lot tonight, a historic piece of land in Laguna, formerly owned by the Leocadio Estate, donated by the Montefalco Group. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Shanna. Tumingin siya kay Alistair na ngayon tahimik lang na nakatingin sa entablado. Ang lupang binabanggit niya yung mismong lupa na iniyakan ng kanyang ama bago to pumanaw. Alistair, ano to? Bulong ni Shanna. Ang boses puno ng panginginig. I told you, Shanna. Business. Simpleng sagot nito. Di man lang tumitingin sa kanya. Doon na-realize na siya na ang lupit ng laro ni Alistair. Hindi lang siya basta fake fiancé. Siya isang trophy sa gitna ng isang digmaan na hindi niya alam na kasali siya. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking pinapatulog niya gabi-gabi ang siyang may hawak ng mga piraso ng kanyang nawasak na nakaraan. Tumayo si Shanna, mabilis naglakad-lakad palabas ng ballroom. Baliwala ang mga taong nakatingin sa kanya. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang lumayo sa gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanya. Pero bago pa siya makarating sa exit, hinarang siya ng 2 bodyguard ni Alistair. Sir Alistair wants you to stay, Miss Leocadio. Seryosong sabi ng isa. Uuwi na ako. Sabihin niyo sa boss niyo tapos na ang palabas. Sigaw ni Shanna. Ngunit mula sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Alistair. The night isn't over yet, Shanna. Hindi ka po pwedeng umalis hanggat hindi ko sinasabi. Remember the contract. Remember your mother. Lumingon si Shanna. Ang kanyang mga mata puno ng luha at galit. You are a monster, Alistair Thorne Montefalco. You use people like they're just numbers in your bank account? Lumapit si Alistair at hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang hawak marahan pero ang kanyang mga mata mapanganib. Lahat tayo may presyo, Shanna. Binigay ko ng sayo. Ngayon, gampanan mo ang trabaho mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa garden ng hotel, doon naramdaman ni Shanna ang unang tunay na lamig ng mundong pinasukan niya. Isang mundong puno ng ginto pero walang puso. At ang pinakamasakit sa lahat, sa kabila ng galit niya, hindi niya maikakaila ang mabilis sa tibok ng kanyang puso sa tuwing lumalapit ang monster na ito sa kanya. Ang gabi ng charity gala, nag-iwan ng malalim na lamat sa relasyon ni Shanna at Alistair. Sa loob ng sasakyan pauwi sa penthouse, ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay puno ng puot at ng mga tanong na hindi masagot. Nakatingin si Shanna sa labas. Ang refleksyon ng kanyang mga mata sa bintana, puno ng luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Bakit, Alistair? Mahinang tanong na Shanna. Ang boses ay basag. Bakit kailangan ang lupa ng pamilya ko ang i-auction niyo para sa charity? Isang malaking insulto ba ito sa amin? Na ang kaisa-isang bagay na nagpabagsak sa tatay ko ay barya lang para sa inyo? Hindi kumibo si Alistair. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang tablet pero ang kanyang pangay mahigpit na nakakuyom. I told you, it's business. Ang lupang yon nakatiwangwang sa loob ng 2 dekada. Under the Montefalco Group, it gained value. Donating it for charity is a strategic tax move and a PR boost. Nothing personal, Shanna. Nothing personal? Humarap si Shanna sa kanya. Ang galit tuluyan ng umabaw. Para sa'yo, tax move lang yon. Pero para sa amin yun ang buhay namin. Doon ako lumaki. Doon namatay ang pangarap ng mga magulang ko na kinuha niyong lahat. Biglang napatigal ni Alistair ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumingon siya kay Shanna.
Ang kanyang mga mata nagnininga sa dilim. You think you're the only one who lost something? You think being a Montefalco is all about gold and champagne? I carried the weight of this empire since I was 18. I had to make choices that stained my soul just to keep thousands of people employed. If I didn't take that land back then, another predatory company could have, and they wouldn't have given your father a single centavo. At least they wouldn't have pretended to be my hero, sigaw ni Shanna. Bumaba si Shanna ng sasakyan kahit nasa gitna sila ng kalsada. Hindi niya nakaya ang hangin sa loob ng Rolls Royce, pero bago siya makalayo, hinabol siya ni Alistair at tinawakan sa braso. Ang ulan biglang bumuhos. Isang malakas na buhos na tila nakikisimpatya sa tensyon sa pagitan nila. Shanna, get back in the car, utos ni Alistair. Basang-basa na rin ang kanyang mamahaling suit. Bitawan mo ko. Ayoko na. Ibalik mo na lang ako sa pagiging waitress. Ipakulong mo na lang ako, mas pipiliin ko pang mabulok sa selda kaysa matatili sa tabi ng taang pumatay sa dangal ng pamilya ko. Hinigit siya ni Alistair papalapit, sapat na para magdikit ang kanilang mga dibdib sa gitna ng malakas na ulan. You can't leave. You signed a contract and more than that, I need you. Napatigil sa Shanna. Kailangan mo ko para saan? Para pagmukhain kang tao sa harap ng pamilya mo? Para patulugin ka? Yes, sigaw ni Alistair. Ang boses nanginginig sa hindi mapaliwanag na emosyon. Dahil ikaw lang ang nakakapagpatahimik ng demonyo sa isipan ko. Dahil simula nang pumasok ka sa penthouse na yon, hindi na ako natatakot na dumating ang gabi. Don't you get it? You are not just a reader, Shanna. You are my only peace. Nagkatinginan sila sa ilalim ng ulan. Ang galit ni Shanna unti-unting nahaluan ng pagkalito. Nakita ang kahinaan sa mata ng bilyonaryong ito, isang takot na di mabibili ng pera. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Alistair sa kanyang braso at sa halip, dinala niya ang kanyang mga kamay sa mukha ni Shanna, hinahawi ang basang buhok nito. Please, bulong ni Alistair. Ang boses ay halos lunurin ng ulan. Just stay for the remaining months. After that, you can have the land back. I'll give it to you. Just don't leave me in the dark again. Ang pangakong ibalik ang lupa ay sapat na para mapatigil si Shanna. Pero ang paraan ng pagtingin ni Alistair sa kanya na tila siya ang kanyang huling pag-asa ang mas lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Bumalik sila sa sasakyan, kapwa basang-basa. Pagdating sa penthouse, agad silang inasikaso ni Nanay Elena. Pinapunta ni Alistair si Shanna sa kwarto nito para mag-shower at magpalit. Paglipas ng ilang oras, kumatok si Shanna sa pinto ni Alistair. Hawak pa rin niyang libro pero sa pagkakataong to, hindi dahil sa utos ng kontrata, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na udyok ng kanyang puso. Nadatnan niya si Alistair, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Nang makita siya nito, tila nabuhayan ng mga mata ng lalaki. You came, sabi ni Alistair. I promised to stay, didn't I? Tugon ni Shanna. Naupo siya sa kanyang paboritong armchair at binuksan ang libro. Pero bago pa siya makapagsimulang magbasa, nagsalita si Alistair. Tell me about the land. Tell me about the Leocado State Estate before everything happened. Doon, sa gitna ng gabi, nagpalit ang kanilang mga papel. Hindi tula ang binasa ni Shanna kundi ang kanyang sariling kwento. Kinakwento niya ang puno ng mangga na paborito niyang akitin. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan sa probinsya at ang mga ngiti ng kanyang ama na di pa nababahiran ng utang at sakit. Habang nagkukwento sa Shanna, unti-unting lumapit si Alistair sa kanya. Naupo to sa sahig sa paanan ni Shanna, sinandal ang ulo sa braso ng armchair at nakinig. Ang bawat salita ni Shanna ay tila haplos sa sugatang kaluluwa ni Alistair. I am sorry, Shanna. Mahinang bulong ni Alistair bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. I didn't know peace had a name, and it's yours. Napatigil si Shanna sa pagkukwento. Tinitigan niya ang payapang mukha ng bilyonaryo. Alam niya, mapanganib ang nararamdaman niya. Alam niya na ang lalaking ito ang mitsa ng kanyang kamalasan, pero sa sandaling iyon, habang nakikita ang kapayapaan sa mukha ni Alistair, di niya mapigilan na haplusin ang buhok nito. Ngunit sa labas ng penthouse, ang mga anino ng nakaraan at ang mga plano ni Bianca at pamilya Montefalco ay unti-unti nang kumikilos para sirain ang kapayapaan na kapwa lang nila nahanap. Ang liwanag ng umaga sa penthouse ay hindi sapat para burahin ang tensyong naiwan ng gabi sa ilalim ng ulan. Nagising si Shanna na nasa armchair pa rin.
Isang kumot ang maingat na nakabalot sa kanyang balikat. Isang gawang alam niyang hindi kayang gawin ng isang makina kung hindi ng isang lalaki ngayon ay wala na sa kama. Pagbaba niya sa kusina, hindi ang pamilyar na bango ng kape ni Alistair ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalim na tingin ni Bianca Valderrama. Nakaupo to sa high chair ng breakfast nook, may hawak na baso ng green juice at mukhang pag-aari nito ang buong pasilidad. You look haggard, dear. Masyado bang napagod sa pagbabasa? Nakakalokong bati ni Bianca. Ang kanyang suot na Chanel suit ay tila isang armor laban sa pagiging hamak ni Sienna. Anong ginagawa mo rito, Bianca? Wala si Alistair. Malamig na sagot ni Sienna habang nagtitimpla ng sarili niyang tsaa. Oh, I know. He is at the board meeting, trying to fix the mess your little scene caused at the gala. Alam mo ba na ang pinag-uusapan na sa buong business circle ang eskandalong fiancé ni Alistair? You are a liability, Sienna. Isang malaking batik sa pangalan ng mga Montefalco. Lumapit si Bianca kay Sienna. Ang boses bumaba sa isang mapanganib na bulong. Don't think that because he sleeps in your presence, he loves you. Alistair is a man of logic. To him, you are just a human sleeping pill. Once he finds a better medication or once he gets bored of your voice, he will throw you back to the gutter where he found you. At ako ang nakatakda sa kanya. I have the pedigree, the wealth, and the approval of his grandmother. If you're so confident, bakit kailangan bang pumunta rito at sabihin yan sa akin? Ganti na siya na. Tiningnan ng diretso ang mga mata ni Bianca. Natatakot ka ba na baka mas mahalaga ang isang human sleeping pill kaysa sa isang reynang walang puso? Sasampalin sana ni Bianca sa Sienna pero mabilis nahuli ni Sienna ang kamay nito. Huwag mong susubukan, Bianca. Hindi na akong waitress na pwedeng api-apihan. I'll wear his ring, remember? Padabog na umalis si Bianca pero bago to tuloy ang umalis, nag-iwan to na isang envelope sa lamesa. Open it. See what your hero is really doing behind your back. Nanginig ang kamay ni Sienna nang buksan niya ang envelope. Laman nito ang mga litrato, mga lumang litrato ni Alistair kasamang ama ni Bianca at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pagkuha sa Lecadio Estate noon ay hindi lang isang business move. Ito ay premeditated plan para pabagsakin ang kompetisyon sa Laguna at ang pumirma ng huling utos, ang ama ni Alistair, si Arthur, na may notation na approved by Alistair Thorne Montefalco, Junior Executive. Nanlumo sa Sienna. Noong panahong nawawala ang lahat sa kanila, nagsisimula na palang magsanay si Alistair sa pagiging malupit. Pagsapit ng gabi, dumating si Alistair na mukhang pagod na pagod. Diretso to sa bar sa sala at nagsali ng whiskey. Ni hindi nito napansin ang envelope na nakalapag sa center table. Sienna, I had a rough day. Come here, read to me. Utos ni Alistair. Ang boses ay puno ng pangungulila sa boses ng dalaga. Was it rough because you had to hide more secrets, Alistair? Mahinang tanong ni Sienna. Napatigil si Alistair sa pag-inom. Lumingon siya at nakita ang mga litrato at dokumento. Ang kanyang mukha agad na naging bangko. Ang depensang ginagamit niya kapag cornered na siya. Where did you get this? Tanong niya. Ang boses naging malamig. Does it matter? Is it true? 18 taong gulang ka lang noon, Alistair, pero nagawa mong pirmahan ng dokumentong pumatay sa pag-asa ng pamilya ko. Junior executive ka pa lamang noon, pero ganun ka na kabilis pumatay ng buhay ng ibang tao? Sienna, you don't understand the pressure. I understand pain, Alistair. I understand what it's like to watch my father cry every night because he lost the land his grandfather built, habang ikaw nagse-celebrate sa unang business success mo. Lumapit si Alistair. Susubukan sana niya na hawakan ang balikat ni Sienna pero umiwas ang dalaga. I was a puppet of my father back then. Ginawa ko lang inaasahan sa akin. But I'm trying to make it right now, aren't I? I'm giving it back to you. Binibigay mo lang dahil kailangan mo ko. Dahil hindi ka makatulog. You are using me twice, Alistair. Noon, kinuha niyong lupa namin para sa pera. Ngayon, kinuha niyo ako para sa kapayapaan mo. Kailan ba ako naging tao sa paningin mo at hindi lang isang asset? Sa gitna ng sigawan, biglang napatigal si Alistair. Ang kanyang paghinga naging mabigat. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Ang insomnia at ang stress ng araw na yon ay nagsisimula ng bumawi sa kanyang katawan. Bigla siyang napahawak sa pader. Ang kanyang paningin nagdidilim. Sienna, please.
Ungal niya bago dahan-dahan nawalan ng balanse. Kahit galit na galit, hindi natiis ni Shanna na hindi sumaklolo. Agad siyang lumapit at sinalo ang bilyonaryo bago to tumama sa sahig. Ang bigat ni Alistair ay halos magpabagsak sa kanya pero pinilit niyang alalayan to paupo sa sofa. Alistair, Alistair, gising! Tinawag niya habang inahaplos ang namumutlang mukha nito. Dahan-dahang dininat ni Alistair ang kanyang mga mata pero wala itong focus. Don't hate me, Shanna, please. I can't breathe when you look at me like that. Naramdaman ni Shanna ang kirot sa kanyang puso. Ang galit niya ay tila nakikipagbuno sa kakaibang uri ng pagmamahal na ayaw niyang aminin. Sa sandaling yon, habang nakikita ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa na nagmamakaawa sa kanya sa gitna ng panghihina, na-realize ni Shanna na pareho silang biktima. Biktima ng mga anino na nakaraan na pilit silang pinaglalayo. Hinihimas na siya ng buhok ni Alistair habang unti-unting kumakalma ang paghinga nito. Hush na, nandito lang ako. Di mo na kita iiwan? Pero sa likod ng kanyang isipan, alam ni Shanna na ang bagyong dala ni Bianca at ng mga Montefalco ay simula pa lamang. Ang pag-atake ng panghihina ni Alistair sa gitna ng kanilang pagtatalo ay nagsilbing isang malamig na tubig na nagpalamig sa nagbabagang galit ni Shanna. Sa gabing yon, di siya umalis sa tabi ng bilyonaryo. Inaralayan ito patungo sa malaking kama kung saan ang bawat paghinga ni Alistair ay tila isang pagsusumamo para sa kapayapaan. Habang nakaupo si Shanna sa gilid ng kutsyon, pinagmamasdan niya ang lalaking kinamumuhian niya dahil sa nakaraan, pero tila hindi niya kayang saktan sa kasalukuyan. Shanna, bulong ni Alistair, ang boses ay paos at halos hindi marinig. Huwag kang lalayo, kahit ngayong gabi lang. Huwag mong hahayaang kainin ako ng dilim. Hinawakan ni Shanna ang nanginginig na kamay ni Alistair. Ang balat nito ay mainit, bakas ng lagnat na dulot ng sobrang pagod at ng stress. Nandito lang ako, Alistair, hindi ako aalis. Magpahinga ka na? Sinimula ni Shanna ang pagbabasa pero sa pagkakataong to hindi siya gumamit ng libro. Kinuwento niya ang mga pangarap niya nung bata pa siya. Ang pangarap niyang maging isang sikat na arkitekto para maipatayong muli ang bahay ng kanyang mga magulang. Kinuwento bawat hirap na dinanas niya bilang waitress. Ang bawat bastos na customer na tiniis niya para lang may maipambili ng gamot ng kanyang ina. Sa bawat salita niya, unti-unti, kumakalma ang panga ni Alistair. Ang mga mata nitong laging alerto at tila naghahanap ng kalaban, dahan-dahang pumikit. Lumipas sa mga oras at ang buong penthouse, binalot na isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ang nakakabinging katahimikan ng lumbay, kundi ang katahimikan ng dalawang kaluluwa na nagtatagpo sa gitna ng bagyo. Kinabukasan, nagising si Shanna sa amoy ng masarap na agahan. Nagulat siya na makitang wala na si Alistair sa tabi niya. Paglabas niya sa terrace, nakita niya ang bilyonaryo na nakatayo, nakatingin sa skyline ng Makati, hawak ang isang tasa ng kape. Di na ito ang nanghihinang lalaki kagabi. Binalik niya na ang kanyang maskara ng otoridad, pero may kung anong nagbago sa kanyang mga mata nang lumingon siya kay Shanna. I canceled all my meetings today, bungad ni Alistair. Ang kanyang boses matalim at may kasamang determinasyon. Bakit? May sakit ka pa? Dapat nagpapahinga ka. Sagot ni Shanna, pilit itinatago ang pag-aalala. Dahil pupunta tayo sa Laguna, matigas na sabi ni Alistair. Ibibigay ko sa iyo ang titulo ng lupa, Shanna, ngayon mismo. Ayoko nang maging dahilan to ng pag-aaway natin. Ayokong makita ang galit sa mga mata mo tuwing naalala mong pamilya ko. Hindi makapaniwala si Shanna. Pero ang contract, 3 buwan dapat yon, di ba? 1 buwan pa lang tayo. Lumapit si Alistair sa kanya, hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. Ang kanyang titig ay tila humahalukay sa kaibuturan ng puso ni Shanna. Ang contract ay para sa pamilya ko pero ang lupang to, ito ay para sa iyo. Kahit iwan mo ko pagkatapos nito pero ang lupang to, kahit hindi ka na bumalik sa penthouse na to, ibibigay ko pa rin sa iyo ang katarungang matagal nang ninakaw ng mga Montefalco. Sa biyahe patungong Laguna, walang tigil ang tibok ng puso ni Shanna. Nang makarating sila sa dating Leocadio Estate, halos hindi niya makilala ang lugar. Malinis to, maayos sa mga bakod, at ang dating puno ng mangga na paborito niya nandun pa rin, malago at titik sa bunga. Bumaba si Alistair at iniabot sa kanya isang folder. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lupa na ngayon ay nakapangalan na kay Shanna Felicity Leocadio. You're free, Shanna.
Bulong ni Alistair habang nakatingin sa malawak na lupain. Wala ka ng utang sa akin. Wala nang dahilan para manatili ka sa tabi ng isang monster na katulad ko. Napatitig si Shanna sa titulo. Ito ang pangarap ng kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpakapagod at nagpakaalipin sa trabaho. Pero bakit sa halip na saya ang nararamdaman niya ay isang matinding kirot sa kanyang dibdib? Tumingin siya kay Alistair, ang lalaking nagbigay sa kanyang lahat pero tila handa na ring mawala sa buhay niya. Bakit mo to ginagawa, Alistair? Bakit ngayon pa? Dahil hindi ko kayang makita ka nasasaktan. Pag-amin ni Alistair. Ang kanyang boses puno ng emosyon na matagal niyang tinago. I thought I could just buy your time and your voice, but I was wrong. I ended up wanting your heart, Shanna, and I know I don't deserve it after what my family did. Tumalikod si Alistair para bumalik ng sasakyan. Iniwan si Shanna sa gitna ng kanyang lupain, pero bago pa siya makahakbang ng malayo, naramdaman niya ang maliit na kamay na yumakap sa kanyang likuran. Sinandal ni Shanna ang kanyang mukha sa matigas na likod ni Alistair. Sino nagsabi nga alis ako? Hikbi ni Shanna. Ang sabi sa contract 3 buwan. At di pa tapos ang oras mo, Alistair. Thorn Montefalco? Hindi pa ako tapos basahan ka ng kwento. Humarap si Alistair. Hinuli ang mga labi ni Shanna sa isang halik na puno ng pangungulila, pag-asa at isang uri ng pag-ibig na hindi na kayang pigilan ng anumang pirma o dokumento. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan nagsimula lahat ng sakit, doon din nagsimulang mabuo ang isang bagong kwento. Isang kwentong di na tungkol sa utang, kundi tungkol sa 2 taong nahanap ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ngunit sa malayo, isang itim na sasakyan na nakamasid. Si Bianca Valderrama ay hindi titigil hanggat hindi niya nakikitang nagdurusa sa Shanna. Ang bawat ngiti ni Shanna ay isang insulto para sa kanya at may inihahanda siyang huling pagsabog na gigiba sa binuong mundo ng dalawa. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa sasakyan, ramdam ni Sheena ang init ng kamay ni Alistair. Akala niya tapos na lahat ng problema niya ngayong hawak na niya ang titulo, pero hindi niya alam na ang totoong digmaan nagsisimula pa lamang. Ang digmaan para sa pamilyang pilit silang paghihiwalayan at ang mga sikretong mas madilim pa sa insomnia ni Alistair. Ang ulan sa labas ng penthouse, tila nakikipagsabayan sa mabilis na pintig ng puso ni Shanna habang binabaybay nilang daan pabalik mula sa Laguna. Hawak pa rin niya ang folder na naglalaman ng titulo ng kanilang lupa pero ang kanyang atensyon ay nakatuon sa lalaking nagmamaneho sa kanyang tabi, si Alistair. Ang bilyonaryo na akala niya kukuha ng lahat sa kanya pero siya palang magbabalik ng kanyang pagkatao. Pagpasok nila sa penthouse, ang katahimikan, di na tulad ng dati. May kung anong kuryenteng bumabalot sa bawat sulok ng silid. Binaba ni Alistair ang kanyang susi sa table at tinarap si Shanna. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagod, ay nagniningas ngayon sa isang emosyon na di na kayang itago ng anumang kontrata. Shanna, mahina niyang tawag. Ang boses ni Alistair ay paos, tila isang pagsusumamo. Lumapit si Shanna. Ang kanyang mga kamay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan ng kwelyo ng polo ni Alistair. Sabi mo kailangan mo ko para makatulog. Pero Alistair, sa tingin ko hindi lang yun ang kailangan mo. Hinagit ni Alistair ang bewang na siya na papalapit sa kanya. Ang init ng kanilang mga katawan tila nagpapatunaw sa huling pader na namamagitan sa kanila. You have no idea, Shanna. I need you to breathe. I need you to stay awake with me. I need you, period. Sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga chandelier, dahan-dahang dinampi ni Alistair ang kanyang mga labi sa noo ni Shanna, pababa sa kanyang ilong, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga bibig sa isang halik na puno ng gutom at pangungulila. Hindi na ito ang halik sa ilalim ng puno ng mangga, ito ay isa ng deklarasyon ng pag-aari. Binuhat ni Alistair si Shanna nang walang kahirap-hirap patungo sa kanyang master suite. Sa loob ng madilim na silid kung saan gabi-gabing binabasa ni Shanna ang mga kwento ng pakikipagsapalaran, doon nila ay sinulat ang sarili nilang kabanata. Ang bawat paghaplos ni Alistair sa maputing balat ni Shanna ay tila isang tula, maingat, mapusok at puno ng pagpapahalaga. Inalis ni Alistair ang bawat hadlang sa pagitan nila. Sa ibabaw ng malambot na kama, ang mga buntong hininga ni Shanna ay naging musika sa pandinig ni Alistair.
Ang bawat halik ni Alistair sa kanyang leeg at balikat ay nagpapadala ng kuryente na tila ba nagpapatigil sa mundo. Walang bilyonaryo, walang waitress, walang titulo ng lupa. Sa sandaling yon, sila'y dalawang kaluluwa na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ang gabing yon ay naging saksi sa isang pag-ibig na ipinanganak mula sa sakit. Ang bawat galaw ay puno ng tensyon at ng tamis, isang sayaw sa pagitan ng dilim at ng liwanag. Doon naramdaman ni Shanna ang tunay na kahulugan ng pagiging pag-aari. Hindi bilang isang gamit, kundi bilang ang natatanging babaeng nakapagpaamo sa mailap na leon ng mga Montefalco. Nang matapos nga ang lahat, nakaiga si Shanna sa dibdib ni Alistair. Dinaramdam ang regular na tibok ng puso nito. Napakapit naman si Alistair, ang kanyang mukha payapang-payapa. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangan ni Shanna na magbasa ng libro para makatulog ang lalaki. Ang kanyang presensya, ang kanyang init ay sapat na. Ngunit habang natutulog si Alistair, nanatiling gising si Shanna. Tinitigan niya ang bilyonaryo at ang singsing sa kanyang daliri. Alam niya pagkatapos ng gabing ito, wala nang balikan. Ang buhay niya ay tuloy nang naikabit sa isang mundo na puno ng panganib. At tama siya, sa labas ng silid, sa lilim ng pasilyo, ang phone ni Alistair ay walang tigil sa pag-vibrate. Isang message mula sa kanyang ina ang bumungad sa kanya sa screen. Bianca has the medical records, Alistair. Your grandmother is furious. The board meeting tomorrow will be your downfall if you don't get rid of that girl tonight. Hindi alam ni Shanna na habang ibinibigay niya ang lahat kay Alistair, ang mga kaaway nila ay naghahanda na para sa huling dagok. Isang dakok na hindi lang sisira sa kanilang relasyon kundi magbubukas sa isang panibagong kabanata na kailanman ay hindi nila inaasahan. Sa loob ng silid, ang amoy ng pag-ibig at kapayapaan ay nanaig, pero sa labas ang bagyo ay lalo pang lumalakas. Lingid sa kaalaman, dalawa na ang gabing ito ay magiging mitsa na isang mas malaking sakripisyo. Ang sikat ng araw na tumatago sa malaking glass wall ng penthouse ay tila isang mapangahas na saksi sa nagdaang gabi. Nagising si Shanna na nararamdaman pa rin ang init ni Alistair sa kanyang balat. Isang alaala ng pagsuko at pag-angkin na kailanman hindi na mabubura. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, hindi ang mukha ni Alistair ang bumungad sa kanya, kundi ang bakanteng bahagi ng kama na malamig na. Agad bumangon si Shanna, binalot ang sarili sa isang silk robe at lumabas ng silid. Natagpuan niya si Alistair sa sala, suot ang kanyang plansyadong white dress shirt at black slacks. Hawak nito ang kanyang telepono, ang panga ay mahigpit na nakakuyom habang nakikinig sa kabilang linya. I don't care about the shares, Mom. Tell the board that if they want my resignation, they will have to burn the company down first. Because I'm not leaving, and neither is Shanna. Malamig na wika ni Alistair bago ibaba ang tawag. Lumingon si Alistair at nang makita sa Shanna ang matalim niyang mga mata, ay agad na lumambot. Lumapit siya, tinawakan ang mukha ng dalaga. Nagising ba kita? I'm sorry, may kailangan lang akong ayusin sa opisina. Alistair, narinig ko ang board meeting. Dahil ba ito sa akin? Dahil ba sa nakaraan ng pamilya ko? May takot na tanong na siya na. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alistair. They think they can use you to weaken me. Akala nila, bibitiw ako sa posisyon ko para lang isalba ang reputasyon ng kumpanya mula sa iskandalo ng Leocadio Estate. But they underestimated me, Shanna. Hindi ako babagsak at hindi kita bibitawan. Hinalika ni Alistair ang noo ni Shanna bago tuluyang umalis. Ngunit sa paglipas ng mga linggo matapos ang gabing yon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang bumalot kay Shanna. Ang bango ng kape na dati paborito niya, biglang naging nakakasuka. Ang kanyang hilig sa pagkain na palitan ng walang hanggang pagod at hilo. Isang umaga, habang nasa banyo, nanginginig ang mga kamay ni Shanna habang tinititigan ang dalawang pulang guhit sa isang maliit na stick. Buntis ako? Ang salitang yon ay tila pagsabog sa kanyang isipan. Paano? Sa gitna ng gulo, sa gitna ng banta ni Bianca at ng pamilya Montefalco, may isang buhay na nabubuo sa loob niya. Isang buhay na magiging tagapagmana ng imperyong pilit na nagpapabagsak sa kanyang pamilya.
Di alam ni Shanna kung paano sasabihin kay Alistair. Natatakot siya na baka isipin nito na isa lang tong paraan para lalong kumapit sa kanya. Pero bago siya makahanap ng tiyempo, isang engrandeng kaganapan ang dumating. Ang Montefalco Anniversary Gala. Doon sa harap ng lahat ng stockholders at ng media, plano ni Alistair na ipakilala si Shanna hindi bilang fiancé, kundi bilang ang babaeng magbabalik ng dangal sa Leocadio Estate sa pamamagitan ng isang bagong partnership. Suot ng isang maluwag na satin gown para itago ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, pumasok si Shanna sa ballroom kaagapay si Alistair. Lahat nakatingin, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Si Bianca nandoon din, may hawak na folder na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Shanna. Ngunit bago pa makapagsalita si Bianca, tumayo si Alistair sa entablado. Ladies and gentlemen, panimula ni Alistair, ang boses puno ng kapangyarihan. Many of you think that I'm compromised because of my relationship with Miss Leocadio, but today I am announcing the merger of Montefalco Group and the newly revived Leocadio Foundations. We're not just fixing the past, we are building a future. And to those who plan to use my personal life against me. Tumingin siya diretso kay Bianca at sa kanyang ina. I suggest you check your own offshore accounts before you check mine. Natahimik ang lahat. Sa isang iglap, binaligtad ni Alistair ang laro. Hindi siya bumagsak. Mas lalo siyang naging makapangyarihan at dahil ginamit niya ang katotohanan bilang sandata. Nang makababa si Alistair, agad niyang naramdaman ang pamumutla ni Shanna. Are you okay, Shanna? Masyado bang matapang ang perfume sa paligid? Inawakan ni Shanna ang kamay ni Alistair at nilagay ito sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata puno ng luha, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng pag-asa. Alistair, may kailangan kang malaman. Di na lang tayo ang lalaban sa mga Montefalco. Nalaki ang mga mata ni Alistair. Ang matigas na bilyonaryo ay tila naging rebulto sa gulat. Dahan-dahang naramdaman ang kahulugan ng hawak ni Shanna. Sa gitna ng marangyang party, sa harap ng mga kaaway na naghihintay sa kanilang pagkatalo, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alistair. Isang ngiting puno ng tagumpay na di kayang ibigay ng anumang halaga ng pera. Is ang Montefalco Leocadio? Bulong ni Alistair bago hinalikan ng mariin si Shera sa harap ng lahat. Then I have more reasons to never let this empire fall. Handa na ako, Shanna. Handa na tayong harapin silang lahat. Ang balitang may bagong buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Shanna ay nagsilbing isang invisible na baluti para kay Alistair. Ngunit para kay Shanna, ito ay isang mabigat na sekreto na puno ng pangamba. Sa loob ng marangyang suite matapos ang anunsyo sa gala, ang katahimikan hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng pag-asa. Lumapit si Alistair kay Shanna. Dahan-dahang lumuhod sa harap nito at itinitig ang kanyang pandinig sa tiyan ng dalaga na tila ba maririnig na niya ang munting pintig ng puso ng kanilang anak. Alistair, natatakot ako. Bulong ni Shanna habang inahaplos ang buhok ng bilyonaryo. Ang pamilya mo, si Bianca, hindi sila titigil. Ngayong alam na nilang may tagapagpana na mas magiging madumi ang laro nila. Nagangat ang tingin si Alistair. Ang kanyang mga mata di nakakakitaan ng pagod o insomnia. Meron tong bagsik na isang amang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Hayaan mo silang sumubok, Shanna. I've spent my whole life protecting this empire for people who did not even love me. Ngayon may dahilan na ako para lalong maging malupit. Walang sino mang makakahawak sa iyo o sa anak natin. I swear on my life. Kinabukasan, di na hinintay ni Alistair na kumilos ang kanyang mga kaaway. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang security team, ginawa niya ang kuta ang penthouse. Dinagdagan ang mga bodyguard at bawat pagkain o gamit na napasok ay dumadaan sa masusing inspeksyon. Ngunit ang panganib ay hindi lang nagmumula sa labas. Isang hapon, habang wala si Alistair dahil sa isang biglaang meeting sa Singapore, nakatanggap si Shanna ng isang tawag mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang ina. Miss Leocadio, kailangan niyo pong pumunta rito. Nagkaroon ng komplikasyon ng inyong ina. Hindi namin maabot si Mr. Montefalco. Saad ng boses sa kabilang linya. Dahil sa taranta at pag-aalala, nakalimutan ni Shanna ang lahat ng babala ni Alistair. Agad siyang nagpahatid sa driver. Di alintanan ang numerong tumawag sa kanya ay hindi pamilyar. Pagdating sa ospital, sa halip na ang doktor ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang nanood sa kanyang ilong. Sa isang pribadong waiting lounge, nakaupo si Bianca Valderrama.
Kampanteng humihigop ng tsaa. Looking for your mother, Shanna? Safe siya sa kabilang wing, natutulog lang. Nakangising sabi ni Bianca. I just needed you to come out of that golden cage Alistair built for you. Masyado kasing mahigpit ang security, hindi ako makasingit. Anong kailangan mo, Bianca? Tigilan mo ang nanay ko. Sigaw ni Shanna. Hawak ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng sanggol sa loob. Tumayo si Bianca at dahan-dahan na lumapit. May inilapag siyang brown envelope sa lamesa. I know about the baby and I also know that Alistair's grandmother, Doña Aurora, will never allow a bastard from a waitress to carry the Montefalco name. Inside that envelope is a ticket to Switzerland and a bank account with enough money to last you a lifetime. Umalis ka na, Shanna. Iligtas mo ang anak mo sa pamilyang papatay lang sa kanya oras na ipanganak siya. Natawa ng mapait si Shanna. Akala mo ba matatakot mo ko? Alistair will find out. Will he? Or will he think that you ran away because you finally got what you wanted? The land and the money? Hamon ni Bianca. Alam mo kung ganong kawalang tiwala si Alistair sa mundo. Isang maling hinala lang at itataboy ka niya. At kapag nalaman na ni Doña Aurora na buntis ka, kukunin nila ang bata at itatapon ka sa kalsada. Do you want your child to grow up in a family that hates his mother? Bago pa makasagot si Shanna, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alistair, hingal na hingal, kasunod ang kanyang mga bodyguard. Hindi siya natuloy sa Singapore. Nalaman niya agad ang pag-alis ni Shanna sa penthouse nila dahil sa GPS tracker na palihim niyang inilagay sa kwintas nito. Alistair! Sigaw ni Bianca. Pilit na nag-iba ang anyo at nagkunwaring nag-aalala. Mabutit dumating ka. I was just telling Shanna how dangerous it is for her to be out here. Isang malakas sa sampal sa lamesa ang nakapagpatahimik kay Bianca. Tinitigan siya ni Alistair na may purong puot. Get out, Bianca, before I forget that I was raised to be a gentleman. Tell my grandmother that if she touches Shanna again, I will liquidate every single asset of the Montefalco group and leave her with nothing but her pearls. Namutla si Bianca. Mabilis na naglakad papalabas. Hindi na lumingon pa. Agad na nilapitan ni Alistair si Shanna at niyanig to ng isang mahigpit na yakap. I'm sorry. I am so sorry, Alistair. Natakot lang ako para kay nanay. Hikbi ni Shanna sa dibdib nito. I know. Shh! Nandito na ako. Bulong ni Alistair habang inahalikan ang tuktok ng ulo ni Shanna. Sabi ko sa'yo, hindi ako babagsak at hindi kita hahayaan na mawala. Nang makabalik sila sa penthouse, doon naramdaman ni Shanna ang tunay na bigat ng kanilang sitwasyon. Di lang to tungkol sa kanila, tungkol na to sa kaligtasan ng isang inosenteng buhay. Habang nakahiga sila sa kama ng gabing yon, di makatulog si Shanna. Tinitigan niya si Alistair, himbing na himbing sa kanyang tabi. Dahan-dahang kinuha ni Shanna ang kamay ni Alistair at nilapat sa kanyang tiyan. Sa gitna ng dilim, doon niya ipinangako sa sarili niya na kahit ano pa ang mangyari, hindi niya papayagan ang pamilya Montefalco na sirain ang kaisa-isang bagay na totoo sa buhay niya. Pero sa kabilang dako ng lungsod, si Doña Aurora hindi pa tapos. Kung hindi madadaan sa pananakot si Shanna, dadaan niya ito sa batas. Isang custody battle ang lihim na inihahanda ng matanda, bago pa man maisilang ang sanggol. Ang bawat paghinga ni Shanna ay tila ba may kasamang bigat habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Alistair sa kanyang tabi. Ang penthouse na dati simbolo ng kanyang pagkakakulong ay naging kaisa-isang sangkwaryo niya sa gitna ng mundong nais siyang namunin ng buo. Ngunit sa likod ng marangyang pader na ito, alam na ni Shanna na ang mga mata ni Doña Aurora at ang lasa ni Bianca ay hindi natutulog. Isang linggo matapos ang insidente sa ospital, isang di nasang sulat ang dumating sa pintuan ng penthouse. Hindi to galing sa isang courier, kundi inamot mismo ng personal na abogado ng mga Montefalco. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Shanna. Nanginginig ang boses habang binabasa ang dokumento. Lumingon si Alistair mula sa kanyang study table. Ang kanyang mukha biglang nagdilim nang makita ang logo ng Montefalco Law Firm. Agad niyang kinuha ang papel at binasa ang nilalaman nito. Isang petition for custody and guardianship. Inihain ni Doña Aurora.
Nakasaad doon na dahil sa unstable background at financial incapacity ni Shanna, ang magiging anak nila ay dapat mapunta sa pangangalaga ng pamilya Montefalco sa sandaling isilang ito. "They're trying to take my baby, even before I can hold him," hikbi ni Shanna. Ang kanyang mga kamay protektadong nakayakap sa kanyang tiyan. "Alistair, sabi mo hindi nila tayo mahahawakan pero pati ang batas, hawak nila." Hinigit siya ni Alistair sa isang mahigpit na yakap. Ang galit sa mga mata ng bilyonaryo ay sapat na para sunugin ang buong lungsod. "Hush, Shanna. Makinig ka sa akin. I am the CEO of this company, but I'm also a Montefalco. I know every dirty trick my grandfather has played for the last 50 years. If she wants a war in court, I'll give her a massacre." Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Alistair. Sa halip, tinipon niya ang pinakamagaling na abogado sa bansa na hindi na kontrolado ng kanyang lola. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang mas malaking pasabog ang lumabas sa balita. Billionaire Alistair, Thorne Montefalco's fiancé, a gold digger with a criminal past? Kumalat sa social media ang mga litrato ni Shanna noong nagtatrabaho pa siya sa bar, pero nilagyan to ng maling konstekto. Pinalabas siya sa isang escort na sadyang biniktima si Alistair para sa pera. Mas malala, naglabas si Bianca ng isang peking witness na nagsasabing si Shanna raw ang nagnakaw ng mga alahas sa kumpanya nila noon. Dahil sa eskandalo, bumagsak ang stocks ng mga Montefalco Group. Ang board of directors nagpatawag ng emergency meeting. Ito na ang sandaling hinihintay ni Doña Aurora, ang tanggalan ng kapangyarihan si Alistair gamit ang moral turpitude clause sa kanilang bylaws. "Alistair, iwan mo na ako." Pakiusap ni Shanna habang pinapanood ang nagkakagulong media sa labas ng building sa pamamagitan ng CCTV. "Masisirang lahat ng pinaghirapan mo nang dahil sa akin. Ibigay mo na ang gusto nila. Aalis na lang ako. Itatago ko ng anak natin." "Stop it, Shanna," sigaw ni Alistair. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga. "Hindi ko itinayo ang imperyong ito para lang sumuko sa oras na mahanap kong totoong kayamanan ko. Ang kumpanya, pera lang yan. Mapapalitan ko yan. Pero ikaw, ang anak natin, they are my legacy now." Sa hapon ding yon, hinarap ni Alistair ang board of directors. Nandoon si Doña Aurora, nakaupo sa dulo ng lamesa, tila isang reynang naghihintay ng pagsuko ng kanyang general. "Alistair, bitaw na," saad ng matanda. Ang boses ay puno ng pait. "Mary Bianca, send that girl away and I will drop the charges. Isasalba natin ang kumpanya." Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Alistair. Nilapag niya isang black folder sa lamesa. "Lola, you always taught me to be 3 steps ahead. You thought I was busy preparing for a custody battle? No, I was busy. Every single debt and offshore liability your personal companies have accumulated over the years." Naniga si Doña Aurora. Ang kanyang mga perlas ay tila ba sumasakal na sa kanya. "In short, Lola, I don't just own the Montefalco Group now. I own you. One word from me and the government will freeze everything you have, from your mansion to your jewelry. If you proceed with the case against Shanna, I will make sure you spend your remaining years in a prison cell, not a palace." Sa unang pagkakataon, nakita ni Alistair ang takot sa mga mata ng kanyang lola. Ang Iron King tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling pagpapaturo. Pagbalik ni Alistair sa penthouse, sinalubong siya ni Shanna. Pagod na pagod ang lalaki, pero nang makita niya ang babaeng mahal niya, tila naglahong lahat ng dumi sa business worlds. "Is it over?" tanong na Shanna. "It's just the beginning of our peace, Shanna," sagot ni Alistair. "I've neutralized her but we need to move. I bought the private estate in Batanes. Doon mo isisilang ang anak natin. Walang paparazzi, walang Montefalco, walang Bianca, just us." Nag-eempake sila ng gabing yon. Naramdaman ni Shanna ang unang sipa ng kanyang sanggol. Kinuha niya ang kamay ni Alistair at nilapat to sa kanyang tiyan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, nahanap nila ang kanilang sariling orbit. Ngunit habang paalis sila ng penthouse, isang huling tingin ang binigay ni Alistair sa kanyang kaharian. Iniwan niya ang korona para sa kanyang pamilya, pero sa puso niya alam niyang siya na ang pinakamayamang tao sa mundo. Gayunpaman sa dilim ng parking lot, isang pares na mga mata ang nakamasid.
Si Bianca Valderrama na nawalan na ng lahat ng suporta mula sa mga Montefalco ay may hawak na armas. Kung di niya makukuha si Alistair, walang makakakuha sa kanya. Ang bawat pag-ikot sa gulong ng sasakyan palayo sa masikip at mapanghusgang kalsada ng Makati ay tila pagtanggal ng isang tinig sa dibdib ni Sienna. Hawak niya ang kamay ni Alistair, mahigpit, mainit at puno ng pangako ng proteksyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mabilis na liwanag mula sa side mirror ang kumuha sa atensyon ni Alistair. Isang itim na SUV ang humaharurot, walang balak, tumigil at pilit silang binabangga mula sa gilid. Alistair, sino yan? Sigaw ni Sienna. Ang kanyang mga kamay agad na dumantay sa kanyang tiyan. Duck, Sienna, get down! Utos ni Alistair habang pilit kinokontrol ang manubela. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Ang adrenaline dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito negosyo, ito ang survival. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Crack! Tumama to sa rear window ng sasakyan ni Alistair. Sa kabilang sasakyan, nakita nila ang nanlilisik na mga mata ni Bianca Valderrama. Wala itong bakas na pagiging alta sa syudad. Ang muka ay puno ng purong baliw na galit at desperasyon. Nawala na sa kanyang lahat, ang yaman, ang reputasyon, at ang lalaking inakala niyang pag-aari niya. If I cannot have you, Alistair, no one will, especially not the waitress. Sigaw ni Bianca na halos lunurin ng hangin. Isang malakas na bangga ang nagpatagilid sa sasakyan ni na Alistair. Muntik silang mahulog sa gilid ng flyover, ngunit dahil sa galing ni Alistair sa pagmamaneho na ibalik niya ang balanse ng sasakyan. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi po pwedeng mamatay ang mag-ina niya. Sienna, look at me. Bulong ni Alistair na sandaling huminto ang palitan ng putok. Hold on to the seat. I'm going to end this. Sa isang mabilis na maniobra, hinarap ni Alistair ang sasakyan ni Bianca. Imbes na tumakas, sumugod siya. Ang tunog na nagkikiskisang bakal at basag na bubog ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Nang tumigil ang lahat, ang SUV ni Bianca ay nabaliktad sa gilid ng kalsada habang ang sasakyan ni na Alistair ay umuusok pero nananatiling buo. Agad na lumabas si Alistair, binuhat si Sienna palabas. Are you hurt? Sienna, answer me. I'm okay. Baby, okay lang kami. Hingal na sagot ni Sienna bagaman nanginginig ang buong katawan niya. Narinig nila ang sirena ng mga pulis sa malayo. Ang security team ni Alistair na kanina pa nakabuntot ay dumating din para arestuhin ang sugatang si Bianca. Tumingin si Alistair sa kanyang dating fiancé na ngayon kinakaladkad na ng mga otoridad. Wala siyang naramdamang awa, tanging pagkamuhi lang para sa babaeng nagtangka na saktan ng kanyang pamilya. Dalhin niyo siya sa pinakamalayo at pinakamahirap na kulungan. Siguraduhin niyong di na siya makakalabas. Malamig na utos ni Alistair bago hinarap muli si Sienna. Dinala ni Alistair si Sienna sa isang pribadong ospital para masiguradong ligtas ang sanggol. Habang nakahiga si Sienna sa bed, dahan-dahang pumasok si Alistair dalang isang maliit na box. Ang kanyang suit punit-punit na. May konting galos sa kanyang noo pero ang kanyang mga mata puno ng pag-ibig. Sienna, I realized tonight that life is too short to wait for the right time or the perfect contract. Panimula ni Alistair. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Sienna. I don't want to be your fake fiancé anymore. I don't want to be the man who bought your time. I want to be the man who deserves your forever. Binuksan niya ang box. Isang simpleng gintong singsing ang nandoon. Di ang dambuhalang diamanteng pagmamayari ng mga Montefalco, kundi isang singsing na binili niya gamit ang sarili niyang ipon nung magsisimula pa lamang siya. Sienna Felicity Leocadio, will you marry me? For real this time. No contracts, no lawyers, just us. Umiyak si Sienna, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang saya. Yes, Alistair. 1,000 beses na yes. Isang linggo matapos ang gulo, lumipat sila patungong Batanes. Doon sa gitna na naglalakihang mga burol at asul na dagat, nahanap nila ang kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Ang bawat gabi hindi na puno ng insomnia para kay Alistair. Sa tuwing nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak sa tiyan ni Sienna, sapat na yon para makatulog siya ng mahimbing. Habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ng sunset, dahan-dahang binuksan ni Sienna ng isang libro. Gusto mo bang basahan kita? Tanong ni Sienna ng may lambing. Inalikan ni Alistair ang balikat ni Sienna at isinandal ang kanyang ulo. Di na kailangan Sienna dahil sa wakas, ang kwentong binabasa ko ngayon ay ang kwento na tayo mismong sumusulat. At ito ang paborito kong chapter.
Nakatulog si Alistair sa kandungan ni Shanna, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa wakas, kampante ng kanyang puso. Ang Iron King nahanap na ang kanyang reyna at sa ilalim ng mga bituin sa Batanes, alam nilang ang bukas ay hindi na puno ng takot kundi pag-ibig na walang katapusan. Siyam na buwan ang lumipas mula nang lisanin ni na Alistair at Shanna ang magulong mundo ng Makati. Sa Batanes kung saan ang mga alon ay humahalik sa matatayog na kumpas ng mga burol, nahanap nila ang isang buhay na di kayang bilhin ng anumang bilyon. Ang marangyang penthouse pinalitan ng isang modernong bahay na gawa sa bato at kahoy. Nakadungaw sa Pacific Ocean, puno ng bango ng sariwang damo at alat ng dagat. Isang madaling araw, sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid, nagising si Alistair sa mahinang ungol ni Shanna. Agad na bumangon ng bilyonaryo. Ang kanyang reflexes mas mabilis pa sa anumang board meeting na dinaluhan niya. "Shanna, is it time?" tanong ni Alistair. Ang boses puno ng kaba at pananabik. "Alistair, ang baby. Lalabas na siya." Hingal na sagot ni Shanna habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng asawa. Sa loob ng ilang oras, ang buong bahay binalot ng tensyon at pag-asa. Di iniwan ni Alistair ang tabi ni Shanna. Hawak niya ang kamay nito, dinaramdam ang bawat higpit ng kapit ng asawa niya sa tuwing may kontraksyon. Si Alistair na dating kinatatakutan ng mga CEO, ngayon basang-basa ng pawis. Bumubulong ng mga salita ng pagpapatibay sa tenga ni Shanna. "You can do this, my love. Just a little more. Nandito ako. Di kita bibitawan," bulong ni Alistair. At sa gitna ng pagsikat ng araw sa Batanes, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Isang sanggol na lalaki, maputi, may makapal na buhok na kasing itim ng kay Alistair at may mga matang tila bituin sa ningning. Nang ilapag ang sanggol sa dibdib ni Shanna, di mapigilan ng dalawa ang maiyak. Ito ang bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Itong simbolo ng pagtatapos ng gulo sa pagitan ng mga Montefalco at Leocadio. "He's beautiful, Alistair," hikbi ni Shanna habang inahalikan ng munting noo ng anak. "He looks like a king," sagot ni Alistair bago hinalikan ng asawa sa noo. Ang pangalan niya, Alexander Thorne Leocadio Montefalco. "He will carry the strength of my name and the heart of yours." Lumipas ang mga buwan, naging ganap ang kanilang kaligayahan. Isang hapon habang nakaupo sila sa damuhan sa tapat ng kanilang bahay, nakatanggap si Alistair ng tawag mula kay Nanay Elena. "Sir Alistair, tumawag po ang abogado, si Doña Aurora. Gusto niya pong makita ang apo niya bago siya tuluyang magretiro sa Switzerland. Humihingi po siya ng tawad," ulat ng mayordoma. Tumingin si Alistair kay Shanna, nakasalukuyang nagpapadede kay baby Alex. Ngumiti ng bahagya sa Shanna at tumango. "Ang galit hindi nakakapagpatulog sa gabi, Alistair. Let's give her one chance para sa anak natin." "Sabihin mo sa kanya, Elena, pwede siyang bumisita. Pero bilang isang lola, hindi bilang isang Montefalco," utos ni Alistair bago ibaba ang telepono. Nang lumubog ang araw, binuhat ni Alistair si Alex at tumayo sa tabi ni Shanna. Pinanood ang unti-unting pagdidilim ng langit na ngayoy puno na ng mga bituin. Wala nang insomnia ni Alistair. Wala nang takot ni Shanna na baka bukas wala na silang makain. "Shanna?" tawag ni Alistair. "Naalala mo ba nung gabing natapon mong alak sa suit ko? 5 million pesos ang singil ko sa'yo noon," biro ni Alistair habang hinahapit ang bewang ng asawa. Natawa si Shanna. Sinandal ang ulo sa balikat nito. "Oo naman, mahal mo maningil. Bilyonaryo ka nga talaga." Inarap siya ni Alistair. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Mali ako noon. Ang 5 milyon barya lang. Dahil ang totoong halaga mo sa buhay ko, hindi kayang bilangin ng kahit anong bangko sa mundo. You saved me from the dark, Shanna. You gave me a reason to wake up every morning." Hinalikan ni Alistair si Shanna ng matagal at puno ng pagmamahal. Wala nang kontrata. Wala nang pagpapanggap. Sa dulo ng kanilang kwento, napatunayan nila na ang pag-ibig ay di parang negosyo na kailangan laging may tubo. Minsan, kailangan mo lang itaya lahat para mahanap ang tunay na kayamanan. Ang Billionaire and the Waitress ay hindi na lang isang pamagat ng kwento. Ito'y naging isang alamat ng dalawang taong nahanap ang kanilang forever sa gitna ng isang pagkakamali. Habang ang simoy ng hangin sa Batanes ay humahaplos sa kanilang pamilya, dahan-dahang pinikit ni Alistair ang kanyang mga mata. Kampante na sa bawat pagising niya, ang boses na siya na ang unang maririnig niya. Hindi na bilang isang lullaby, kundi bilang ang himig ng kanyang habang buhay.